And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita. Nako mga kapatid, good news po ito mga kababayan. Tuloy na daw ito mga kapatid. President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan, kinumpirma na po na tuloy na mga kapatid, no? Itong planong pagbili ng bansang Pilipinas ng multi-role fighter jets mga kapatid para po sa ating Philippine Air Force. Kasi nga mga kababayan, nakita siguro ng ating presidente na outdated na mga kapatid itong ating mga fighter jets ngayon. Kumbaga mga kababayan, hindi na po yan nakakasabay mga kapatid sa mga makabagong fighter jets na ginagamit ngayon ng iba't ibang mga bansa mga kapatid. Napag-iwanan po ang bansang Pilipinas. Kasi nga mga kababayan, during sa time ni Tatay Diggs nyo ay wala namang plano si Digong mga kapatid na palakasin ang ating sandatahang lakas. Kaya ngayon mga kababayan, puspusan po ang pag-modernize ng ating presidente mga kapatid sa lahat ng sektor ng ating sandatahang lakas. At eto na, tuloy na to mga kapatid, makabagong fighter jets bibilhin na po ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And eto guys, panoorin muna natin ang video ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. Tuloy ang pagbili ng multi-role fighter jet para sa Philippine Air Force sa nagpapatuloy na modernisasyon ng AFP. 2024 pa nang aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang MRF Acquisition Program para sa PAF. Dati naipasa ng PAF sa Department of National Defense ang kanilang rekomendasyon para sa bibilhing multi-role fighter jet. Alam niyo mga kapatid, napakalaking bagay po nito para sa ating Philippine Air Force, no? Dahil mga kababayan, ito po yung sektor ng ating tawag nito, ng ating sandatahang lakas mga kapatid na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. 'Di ba? Pero ito mga kababayan, President BBM mga kapatid, naging priority na niya ngayon itong ating sandatahang lakas dahil nakita po ng ating presidente mga kababayan na anytime soon pwede tayong girahin ng China tapos yung ating mga kagamitan mga kapatid, panahon pa ng kupong-kupong. Kaya ang ginawa ng ating Presidente Marcos mga kababayan, naging kumbaga prioritize niya mga kapatid itong ating sandatahang lakas ngayon. Magsimula po mga kababayan sa ating military, hanggang sa ating Philippine Air Force mga kapatid. Lahat yan imo-modernize po ng Administrasyong Marcos. Napakalaking bagay nito mga kapatid, lalo na't may kinakaharap tayo ngayon na napakalaking banta galing sa bansang China mga kababayan. At least ngayon mga kaibigan, kahit papano ay makakasabay na po tayo mga kapatid sa mga makabagong kagamitan na para sa pagdepensa at pandigma mga kababayan. Dahil po yan mga kapatid sa ating Presidente Marcos, dahil during sa time ni Tatay Diggs nyo, hindi naman niya ito binigyan ng pansin mga kababayan. Mas naging busy ang ating presidente noon mga kaibigan na si Tatay Diggs dito sa mga negosyo ni Michael Yang na illegal at pinapasok dito sa ating bansa. Mas naging busy si Tatay Diggs nyo mga kaibigan sa pagbibenta sa teritoryo ng Pilipinas doon sa bansang China. Ngayon mga kapatid, ang ating presidente naging busy din mga kababayan sa pag-modernize sa ating sandatahang lakas. O, di ba? Ang laki ng difference talaga mga kababayan ni Digong at ni President BBM. Itong mga grupo ni Tatay Diggs nyo, galit na galit kay PBBM mga kapatid. Dahil nakita nila na mas dedikado itong ating presidente ngayon na tawag ito palakasin ang depensa ng ating bansa. Unlike kay Digong mga kababayan na imbis palakasin ang depensa ng Pilipinas ay binalatan po niya mga kapatid ang bansang Pilipinas. Tinanggalan po niya ng pananggalang mga kababayan. Yung ating mga military naging outdated mga kapatid sa mga makabagong kagamitang pandigma. Yung ating mga military mga kababayan parang tambay na lang under sa administration ni Tatay Diggs nyo. Kaya ngayon mga kababayan, puspusan po ang suporta na binibigay ni President BBM mga kapatid sa ating sandatahang lakas. Tuloy.
ang kanilang rekomendasyon para sa bibilhing multi-role fighter jet. Any platform from what we have recommended and what we have studied and researched on are win-win for not only for the Philippine Air Force but for the AFP. It will be very soon. It will be very soon. Iginit ng PAF na malaking tulong pa rin ang pagbili sa 12 dagdag na FA-50 light combat aircraft mula South Korea na upgraded kumpara sa naunang modelo na dumating sa bansa mula 2015 hanggang 2017. Okay. Preparing us for the Grabe mga kababayan, 2015 to 2017 mga kapatid. Yun yung last na pag-modernize mga kababayan sa ating mga fighter jets. At yung time frame na yun mga kababayan na 2015 to 2017, under pa po yan mga kapatid sa administrasyon ni President Pinoy. Sinimula ng 2015 na kumpleto ng 2017 mga kababayan. Ibig sabihin mga kapatid, wala po talagang naiambag itong si Tatay Diggs nyo sa ating Philippine Air Force. Diba mga kababayan? Dahil ngayon lang uli ito mga kapatid, magkakaroon ng modernization under kay President Marcos. O diba? Ganon po mga kababayan, pinabayaan ni Tatay Diggs nyo ang ating Philippine Air Force mga kapatid. Buti na lang ang ating presidente ngayon, magaling mga kababayan, at pinaglalaanan talaga niya ng panahon itong pag-modernize sa ating sandatahang lakas. Tuloy. Sa bansa mula 2015 hanggang 2017. preparing us for the eventual acquisition of the multi-role later. But on the interim, FA-50 is an effective and a credible deterrent as well because it can carry payloads and ammunitions. Pero aminado ang PAF na limitado ang kakayahan ng mga FA-50. Kaya't malaking bagay oras na ma-acquire ang multi-role fighter jets na kabilang sa mahalagang component para sa Integrated Air Defense System ng Pilipinas. O di ba mga kapatid? Ito na talaga, ang totoong modernization mga kababayan. Ambisyoso kasi mga kapatid ang ating presidente Marcos. Di ba? Gusto niya mga kababayan, nakakasabay po ang ating mga kagamitan mga kapatid dito sa mga malalakas na bansa. Kaya ang ginawa ng ating presidente, nabubulol ako, modernize niya mga kababayan yung ating sandatahang lakas. At eto na mga kapatid, magsimula sa missile system mga kababayan hanggang dito sa ating mga fighter jets. Di ba mga kapatid, nakakatuwa yung ganitong mga balita mga kababayan. At least may napupuntahan na maayos mga kapatid ang pera ng ating gobyerno. Diba? Kaysa naman ilaan lang yung pera mga kababayan dyan sa confidential fund si Sara. Kung saan mga kapatid, wala namang maayos na liquidation. Dito na lang dapat ilaan yan mga kababayan sa ating sandatahang lakas at magagamit pa yan mga kapatid. Mamamaximize pa yan ng ating sandatahang lakas. Huwag na sanang bigyan ng budget ito mga kababayan. Itong opisina ni Vice President Sara. Kasi nga mga kapatid, noong kapanahunan nga ni Vice President Leni mga kababayan, nakasurvive naman yung kanyang opisina kahit walang gaanong budget. Diba? Diskarte lang ang kailangan mga kababayan. Kaya itong kay Sara mga kapatid, dapat tanggalan na rin yan ng budget mga kababayan, dahil wala naman siyang ginawang tama mga kapatid sa kanyang pagiging vice presidente. Diba? Imbis na gampanan niya yung kanyang tungkulin sa kanyang mga kababayan, andon mga kapatid. Abroad dito, abroad doon, rally dito, rally doon. Wala nang ginawang mabuti mga kababayan. Yung pera ng gobyerno ginagamit mga kapatid sa kanyang paglalakwatsa. Diba? Dapat wag nang bigyan ng budget yan at dito na lang ilaan mga kapatid sa ating sandatahang lakas. At talagang mapapakinabangan yan mga kababayan ng AFP. Diba? Kaya mga kapatid sana nitong susunod na budget season, wag nang intindihin tong request budget mga kaibigan ng Office of the Vice President. Hindi rin naman nagiging functional yan mga kababayan sa kanyang mga tungkulin. Diba? Dito na lang ilaan mga kapatid at makakatulong pa yan sa ating mga kasundaluhan. Tuloy. It will be able to intercept multi-role fighters intruding the country. We can project what we call credible deterrence. They will think twice. Kasi nga mga kababayan, itong mga ginagamit na fighter jets ngayon ng China mga kapatid, mga multi-role fighter jets na yan. Samantalang yung atin mga kababayan, outdated talaga.
no, walang kakayahan mga kapatid makipagsabayan kung sakali mang magkaroon ng giyera sa lakayin din ng China mga kababayan, wala pong kakayahan yung ating mga eroplano na makipagsabayan sa fighter jets ng China. Dahil yung mga fighter jets ng China ngayon mga kapatid ay mga multi-role fighter jets na po yan. Unlike sa atin mga kababayan na panahon pa po ng kupong-kupong. Diyos ko po. Kaya tama talaga mga kapatid itong naging desisyon ng ating presidente na i-modernize na itong mga kagamitang pandigma ng ating Philippine Air Force mga kababayan. Tuloy. If they will intrude the country, how they will think twice? If you have GBADs, if you have shooters, if you have multi-roles. So isipin nyo, kung meron tayong multi-role, they can do what their platform can also do. Oh, di ba mga kapatid? Oh, yan sinasabi ko. No, dahil dito sa ginawang ito ni PBBM mga kababayan, makakasabay na po ang ating Philippine Air Force mga kapatid sa kakayanan ng eroplano ng ating mga kalaban. 'Di ba? Ito mga kapatid general na mismo ang nagsasalita mga kababayan na dahil dito sa planong ito ng ating presidente, dahil inaprobahan ito ng ating presidente, sa wakas makakasabay na tayo sa mga fighter jets ng mga ibang bansa mga kababayan tulad ng bansang China. Malaking bagay talaga ito mga kababayan. Tuloy. Multi-role, they can do what their platform can also do, and even better. Ang kulang na lang siguro natin mga kapatid, aircraft carrier na lang. Pero hindi ko ba alam kung kakayanin natin bumili ng ganon kalaking mga barko mga kababayan. Pero mas malaking bagay sana mga kapatid kung makapag-ipon din tayo ng mga ganong klaseng mga barko mga kababayan, aircraft carrier. Pangarap ko talaga yan mga kababayan para sa bansang Pilipinas, and hopefully mapaglaanan niya ng budget ng ating gobyerno sa susunod na mga taon mga kapatid. Dahil napakalaking bagay po niyan, especially dyan mga kababayan sa pagbabantay natin sa ating teritoryo na pilit pinapasok at inaagaw ng China. Kasi nga ang China ngayon mga kababayan alam mo yun, dinidisplay na nila itong kanilang mga aircraft carrier ngayon. Samantalang tayo mga kapatid yung mga barko natin ngayon ang liliit. Diba? Kung meron din sana tayong ganun mga kababayan, pwede natin tapatan itong mga aircraft carrier din na dinidisplay ng China sa ating karagatan. Diba? Mas maganda talaga mga kapatid magkaroon ng ganung barko ang bansang Pilipinas. Anyway, tuloy to. Nananatili namang nakatuon ng AFP sa kanilang tungkulin. Ito'y matapos questionin ni Vice President Sara Duterte. Wala ka nang nagawa, kini-question mo pa. Di ba? Wala ka nang ambag sa bansa mo. Nandiyan ka pa, nagbibida-bida ka pa. Kini-question mo pa yung ginagawa ng Presidente Marcos. Tuloy. Sa kanilang tungkulin. Ito'y matapos questionin ni Vice President Sara Duterte ang mga ipinadalang missile system ng US sa Pilipinas, kabilang ang Nemesis at Typhoon. Pero di ba mga kababayan, itong si Sara talaga mga kapatid, gusto niya na maging weak ang ating bansa. Tingnan nyo mga kababayan, kini-criticize niya itong mga pinadala ditong mga Typhoon missile mga kapatid. Gusto niya maging defenseless mga kababayan ang bansang Pilipinas. Mga kababayan, yang si Sara mga kapatid, sergeant pa yata yung title niyan bilang reservist. 'Di ba? May ranggo yan mga kababayan sa kanyang pagiging reservist, pero mga kapatid, mas pinapaboran niya ang China. Ayaw niyang lumakas ang bansa niya mga kababayan. Kini-question niya mga kapatid itong mga Typhoon missile na pinadala dito sa Pilipinas na pwedeng gamitin sa pagdepensa sa ating bansa. Ganon kadispalinghado mga kababayan itong utak ni Sara Duterte. Tuloy. Ito'y matapos questionin ni Vice President Sara Duterte ang mga ipinadalang missile system ng US sa Pilipinas, kabilang ang Nemesis at Typhoon. Pero dati nang iginiit ng AFP na ang deployment ng mga ito ay para lamang sa mga pagsasanay, lalo't plano rin ang pagkakaroon ng mga ganitong uri ng kagamitan. Diba? Mga kapatid, later on meron na rin tayong Typhoon missile. Yan nga lang mga kababayan, nakakalungkot lang. Vice Presidente ng Pilipinas, pangalawang pangulo ng ating bansa mga kapatid, ayaw niya mga kababayan dito sa ginagawang modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Bakit kamo mga kapatid? Kawawa kasi ang China.
Di ba? Kawawa kasi ang China, mga kababayan, dahil ayaw din ng China na maging updated ang ating bansa, mga kapatid, sa mga makabagong kagamitan. Dahil baka lumaki yung ulo natin at tuluyan na natin silang suwagin. Oh. Kaya tingnan mo si Sara, mga kababayan, yung katwiran ng China, katwiran din ni Sara, mga kapatid. Oh. Inuusig niya ang presidente sa ginagawang pag-modernize sa ating sandatahang lakas. Oh, saan ka nakakita ng ganyang vice presidente, mga kababayan? Na mas pabor pa sa intensyon ng China sa ating bansa kumpara, mga kapatid, sa suportahan ang ginagawa ng ating presidente na kung saan minomodernize, mga kababayan, itong ating sandatahang lakas. Dispalinghado talaga ang utak ni Sara, mga kababayan. Talay. Lalo't plano rin ang pagkakaroon ng mga ganitong uri ng kagamitan. The armed forces will keep performing its mandate in furtherance of protecting our national interest all over the country. Si Pangulong Marcos Jr. inaasahan na raw ang mga ganitong pahayag mula sa Vice Presidente. Oh. Sa madaling sabi, mga kababayan, parang kulang na lang sabihin ni Presidente BBM, mga kapatid, na huwag nyo nang pansinin si Sara, wala namang bilang yan sa bansa. Inaasahan na ni President Marcos, mga kapatid, na magiging ganito yung reaction ni Sara. And ito, mga kababayan, maging si President Marcos, mga kapatid, kinumpirma na rin niya na pro-China nga itong kanyang vice presidente. Talay. Na may naging komento rin sa akbang ng gobyerno sa West Philippine Sea. Yes, the president said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. Oh. Di ba, mga kababayan? Alam na ng ating presidente kasi na tuta ng China itong mga Duterte. Kaya hindi na siya nagtaka, mga kababayan, kung bakit ganito yung aksyon ng ating vice presidente, mga kapatid. And ito, mga kababayan, lantaran na talaga, mga kapatid, itong ginagawa nila Sara na pagsuporta, mga kababayan, sa bansang China. Wala na silang pakialam, mga kapatid, kung i-label mo man sila ng pro-China. Kumbaga, mga kababayan, parang mas nagiging proud pa sila, mga kapatid, na tawagin silang pro-China. Diba, mga kababayan? Walang hiya talaga, mga kapatid. Ang kakapal ng mga muka, Pilipino kuno, mga kababayan. Pero, mga kapatid, interest ng China, mga kapatid, yung kanilang pinaglalaban. Pro-Pilipino daw sila, mga kababayan, pero kitang-kita dito, mga kapatid, na para talaga sa China itong kanilang ginagawa, mga kapatid, na tawag dito, pagkontra sa ginagawa ng ating presidente. O maging si President Marcos, mga kapatid, napuno na rin sa kanya at talagang nilabel na sila, silang mga Duterte, nilabel na talaga ng ating presidente na mga pro-China sila. Diba? Tama naman yun, pro-China naman talaga itong sila Sara Duterte, mga kapatid. Tuloy. The president said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Samantala, patuloy ang pakikiisa ng iba't ibang bansa sa pagtindig ng Pilipinas sa karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Yun talagang maganda dito, mga kababayan. Yung suporta ng iba't ibang mga bansa sa Pilipinas. 'Di ba? Dito mo makikita, mga kapatid, na nasa tamang landas itong ating bansa dahil sinusuportahan tayo, mga kababayan, ng iba't ibang mga bansa. 'Di ba? Unlike noong kapanahunan ni Tatay Diggs nyo, mga kapatid, na tanging China lang, mga kababayan, ang pwedeng mangialam sa Pilipinas. Yung ibang mga bansa, mga kapatid, na may magandang intensyon sa ating bansa ay talagang pinagtabuyan ni Tatay Diggs nyo. Diba? Ngayon, mga kababayan, kitang-kita na natin dito, na ang Pilipinas ay nasa tamang landas po dahil suportado po tayo, mga kapatid, ng iba't ibang mga bansa. Tuloy. Japan, nagpahayag ng pagkabahala at pagtutol sa paulit-ulit na pangharas ng China gaya ng panibago na namang pambobomba ng water cannon sa mga barko ng BIFAR noong nakaraang linggo. We recognize that the principles of freedom of navigation, adherence to international law, and respect for sovereignty are essential to the continued prosperity and security of our peoples. Kinonde na rin ng US ang tinawag nilang mapanganib na aksyon ng China Coast Guard na nakaantala sa pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy na naayon sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone ng bansa.
Patrick De Jesus para sa Pambansa. Wala eh. Paano ba naman kasi mga kapatid, napabayaan yung ating teritoryo under President Digong. Pero nyo, 6 na taon mga kababayan, nagpakasasa itong China sa ating mga yamang dagat dyan sa may West Philippine Sea. Di ba? Kawawa yung ating mga mangingisda, mga kapatid. Biruin nyo, hindi ko makalimutan talaga mga kababayan. During sa time ni Tatay Diggs, yung mga kababayan, yung ating mga mangingisda binangga ng mga China, ng mga barko ng China. Pero mga kapatid, ang sinisi niya yung mga mangingisda pa. 'Di ba? Yung mga mangingisda pa natin, mga kababayan, yung kanyang sinisi at kinampihan pa niya, mga kapatid, itong barko ng China. Kita niyo kung gaano katarantado itong si Tatay Diggs niyo. Anyway, mga kapatid, hanggang dito lang po itong video na ito. Pasensya na kayo mga kababayan kasi medyo namamalat po yung ating alalamunan, kaya medyo nabubulol din ako mga kapatid. Lalo na't malamig kasi ngayon, kasi nagbukas po tayo ng aircon, mga kababayan. Anyway, mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood, at mag-iwan na rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga personal na opinion patungkol dito mga kababayan sa ating pinag-usapan ngayon sa bidyong ito. Hanggang dito na lang. Adios.